Patay matapos tangkain daw ang manlaban sa mga pulis ang umano'y pinakamalaking party drug supplier sa Metro Manila. May news to go. Si Cecil Villarosa. Naging madugo ang bypass operation ng PIDEA sa parking area na ito sa isang high-rise condominium building sa Santa Cruz, Maynila kagabi. Target ng operasyon si Steve John Pasion. Nang magkaabutan ng droga at nangaarestuhin na, tinangkaraw ni Pasion na tumakas sakay ng kanyang puting SUV. Pero naharang siya. Nang lapitan ng isang operatiba ang SUV para pababain si Pasion, inagawan umano nito ng barilang operatiba. Tinangka pa raw ni Pasion na kunin ang kanyang baril sa loob ng sasakyan. Dahil dito, napilitan ng PIDEA na paputukan ang suspect. Dead on arrival sa ospital si Pasion. Arestado naman ang girlfriend umano ni Pasion na si Sophie Mercado na kasamang sumakay sa SUV. Tumanggi siyang magbigay ng komento. Maharap si Mercado sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa inyo ba yung nakuhangin shabu at ecstasy? Ha? Hindi po. Wala po akong alam sa korte na lang po ako magpapaliwanag. Sa bypass operation, nasamsam ang 50 gramo ng shabu at 15 tableta ng ecstasy na nagkakahalaga na mahigit 300,000 piso. Pati na ang 9mm na baril at 13 bala. Matapos sa lugugin ng sasakyan ni Pasion, sunod namang hinalughog ng PIDEA ang condo unit na nasa ika-36 na palapag ng gusali. Sa unit ng suspect, nasamsam naman ang 1 kilo na ininalang shabu na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso at liquid ecstasy na nagkakahalaga ng 75,000 piso. Modus umano ng grupo ni Pasion na umukupa ng condo unit dahil mahigpit ang seguridad sa gusali. Konektado raw si Pasion sa nauna lang operasyon ikinasa ng PIDEA sa 2 condominium buildings sa Maynila at Quezon City kamakailan. Ginagawa nilang storage or warehouses itong mga condominiums. Sa isang condominium, unang-una, very strategic yung position niya. Pangalawa, meron din siyang sariling security. And then yung mga ano naman dyan, yung mga owners, halos hindi naman magkakilala. Kumbaga, advantage yun sa mga drug personalities. Cecil Villarosa, GMA News.